Magandang hapon po sa inyong lahat at ang bilis ng araw, no? January 13 na ho ngayon. At isang buwan na lang, Valentine's na. So, ako gusto ko po ang kauna-unahang babati sa lahat ng mga senior citizen na nakikinig po sa atin ngayon ng Happy Valentine's Day. Ayan. Lolo, Lola, ako unang bumati sa inyo, ha? Advance po yan ng isang buwan. At abangan nyo po at meron akong special Valentine's party para sa mga senior citizen. Ito po ay ginagawa natin sa mga nakalipas na ilang taon na, no? Alam nyo naman, yung mga regular nating tagapakinig, basta Valentine's Day, meron tayong party ng mga senior citizen. At alam nyo na po yung ating policy. Basta pula ang suot, pulang damit, pulang pantalon, pulang sapatos, pulang medyas, pulang bra, pulang panty, pulang bag, payong. Pati yung mga nagpapamanicure, pula din. Pedicure, pula din ang linalagay nila, no? Tapos pag pulang ngipin, tapos lola na may menstruation, nako, malaki pong premyo niyan pag pumunta yan sa kliniko sa Valentine's Party. Hinahanda ko na po yung free ECG, free blood test, mga konting palaro para sa mga senior citizen at i-announce ko na lang po yan, no? Yung exact date sa mga darating na araw. Basta, Valentine's dati natin yan yung mga senior na nagpupunta sa clinic, natuwa ako Abay, may nakita po ako na 80 plus mag-asawa. Nagpunta po sa clinic, parehong pulang-pulang suot. Tapos nagulat ako panyo, pula din. Tapos medyas, pati yung lalagyan ng mga barya, pula din. Talaga naman, no? Anyway, ako'y nagpapasalamat nung nakalipas na linggo. Ating inalam lang kung meron po tayong tagapakinig, no? At gusto ko pong ipaalam sa inyo na proud naman akong ipaalam sa inyo na ang natanggap ko mga text messages na nagsabing present tuwing linggo sa Gabay sa Kalusugan ay hindi bumaba ng 2,500. Akala ko mga senior citizen walang telepono. So yung iba siguro nakitext sa mga kasama sa bahay. Maraming salamat po dahil kung naalala niyo po, sinabi ko basta pag hindi po umabot ng 5 ang nakikinig tuwing linggo, ayoko na mag-air Pero yung ating topic nung nakarang linggo, yung fundamentals of aging, ito po yung mga ano ba ang pwedeng maramdaman ng isang taong nagkakaedad na hindi naman natin masasabing sakit. At sa makatuwid, kung hindi naman sakit, hindi dapat binibigyan ng gamot. Hindi ho ba? Yun ang aking paniwala bilang doktor. O maski hindi ako doktor, kung wala akong sakit, bibigyan ba ako ng gamot? Hindi naman dapat. So, aalamin natin, ano ba yung mga nararamdaman? Yung mga nakikinig po na medyo bata-bata pa, pagpalagay natin na below 40, na meron kayong inaalagaan na nanay o tatay, o kaya lolo at lola, etong paliwanag na to ay mahalagang intindihin kasi baka akala nyo po umaarte lang si lolo o kaya si lola. Madalas natin marinig sa mga bata-bata, alam mo, kulang sa pansin si lolo kulang sa pansin si lola. Ang kulit-kulit, paulit-ulit. Pero alam nyo po, meron pong tinatawag na scientific explanation ang lahat ng pwedeng mangyari sa isang taong nagkakaedad. Makulit, paulit-ulit. Ang bagal kumilos, ang bagal mag-isip. Hindi makapag-isip ng maayos kung ano-ano sinasabi minsan. Naiihi, naubo lang naihi. Tapos nagtataka kayo, bakit? Ay, papaliwanag ko po yan. So, bago ang ating topic ngayong araw tungkol sa fundamentals of aging, yung mga nangyayari sa isang tao habang nagkakaedad na masasabing normal, binabasa ko po itong People's Journal Tonight. Ngayong araw po, at tuwing linggo po, ako'y may column dyan at mababasa sa page 4. Ang aking sinulat po ay tungkol sa isang taong palaging pagod ang pakiramdam. Basahin niyo po ito, baka may nakikinig po na lolo o kaya lola o maski bata-bata na ang pakiramdam ay palaging pagod maski walang ginagawa. Nangihina. Kadalasan sinasabi parang kandilang nauupos. Walang kalakas-lakas. Lobat. Basahin niyo po yung aking column na mababasa niyo sa page 4. Ito po yung ating column na Gabay sa Kalusugan. At ang ating topic ay Chronic Fatigue Syndrome. Basahin niyo po yan. Pero nakakagulat, dito po sa front page ng aking hawak na People's Journal Tonight,
Meron lang akong gustong basahin, no? Ito po nakalagay sa headline. Tingnan nyo po, talaga naman yung mga term na ginagamit, no, para sa dyaryo, no? Ito po, makinig po kayo. Yung 2,500 na nakikinig sa ating ngayong araw, pakinggan nyo po ito. Dinaliri. Ano ibig sabihin ng dinaliri? Sa English, dinaliri, parang pininger. Yun ang ibig sabihin, baka may nakikinig na mga pare at madre. Ito po, binabasa ko lang po sa dyaryo, Dinaliri ako ni tatay, lolo, sa halagang 10 piso. Walang hiya. Tingnan nyo naman yung mga headline kung di ka naman may inis, no? Alam nyo ba ilang taon yung nagsasabi ng dinaliri ako ni tatay at lolo? 5 taong gulang babae. Yan. Tapos ito pang nakalagay, nang mabusog na ang aking ama at ang aking lolo, binigyan nako ng 10 piso at binantaang tumahimik na lang ako. Yan. Sinishare ko lang po, no? Baka may nakikinig po dyan mga ewan. Magbagong buhay na po kayo habang may pagkakataon pa. Okay? So, ngayon araw po, itutuloy ko po yung ating tinalakay nung last Sunday, nung January 6, ang ating topic ay tungkol po sa ano ba mga pwedeng maramdaman ng isang tao habang nagkakaedad. At itong mga nararamdaman ay maaring sabihin natin na hindi naman sakit, kundi bahagi ng pagtanda ng isang tao. So, tinalakay natin yung pagbabago sa paningin, sa pang-amoy, pandinig, panlasa, sa balat. At ngayon po, tatalakayin naman natin, ano nagbabago naman sa utak, sa nervous system na tinatawag, sa puso, sa mga ugat, sa baga, sa bituka, sa sikmura, sa mga buto. At lahat itong mga tatalakayin natin ay hindi po sakit. Inuulit ko po, hindi sakit. Ito ay maaring maramdaman ng isang taong nagkakaedad na bahagi lang ng pagtanda. Maaring iba sa inyo sasabihin na, Doc, bakit ako maganda pa memorya ko? 75 na ako. Abay, swerte ka. Pero karamihan, pagdating pa lang ng edad na 30, 35, totoo po, 30, 35, yung ating memorya ay unti-unti nang humihina. Ay papaliwanag natin yan. So unahin muna natin sa utak. Ano pong nangyayari sa isang taong nagkakaedad na maaring ang kanyang na-experience ngayon ay bahagi lang na nagkakaedad? Ito po yan. Ang ating utak o ang ating brain ay may mga tinatawag na nerve cells. Itong nerve cells na to ay unti-unting kumukonte, unti-unting humihina habang tayo nagkakaedad. At sa edad na 30, 35, sinasabi na pwedeng dun magumpisa ang pag-unti o pagbawas ng ating mga nerve cells sa ating utak. Kasabay nun ay ang pagpangit ng pagdaloy ng dugo. May kinalaman na rin siguro sa mga kinakain, may kinalaman na rin sa kakulangan ng ehersisyo, may kinalaman na rin po sa stress sa pang-araw-araw. Ngunit, habang nagkakaedad, hindi maiwasan na meron tayo mga panghina o paghihina ng mga nabanggit maski na tayo ay kumakain na ng sapat o tama. So, ito mga pagbawas ng mga nerve cells sa ating utak ang nagiging dahilan kung bakit minsan, meron kang tinanong sa isang senior citizen, alam na niya yung sagot, pero parang hindi mabilis ang kanyang pagsagot. O kaya, meron siyang gustong sabihin, hindi niya mapulot sa kanyang isip kung ano yung sasabihin niyang tamang salita. Na-experience na ba yun? O kaya, tinanong mo siya, Lolo, saan ka ba nagpunta kanina? Bakit nawala ka? Ang sagot ni Lolo, lumabas lang ako Saan nga ba ako nagpunta kanina? Tapos maya-maya, alam na niya yung sagot. Pinuntahan ko si Kumari, sandali, kinumusta ko lang. Yung mga ganon, halimbawa lang yun At the same time, habang nagkakaedad po tayo, kung ano man ang meron tayong mga nerve cells sa ating utak, pilit nito na kinocompensate kung ano man ang pangangailangan ng ating katawan. Halimbawa, konti na lang ang cells natin Kaya kailangan tayo mga konti na lang na cells, magsama-sama, kapit-bisig tayo para labanan kung ano mga dapat natin labanan. Kumpara kung marami tayo, okay lang. Ganon
Biro ko nga, nung mga panahon ng Hapon, ang dami ng kalaban. Maski pagbabarilin mo na yung mga ibang kalaban, dumadagdag ng dumadagdag. Pero ang Pilipino, konti lang yan. Balisulong lang ang hawak niyan, pero kapit-bisig, sama-sama sila. Organized, kumbaga. So, maski na konti lang ang ating brain cell o nerve cell na tinatawag, kung ito ay well-organized, hindi ho tayo magkakaroon ng pinsala na mapapansin. Halimbawa, mahinang memorya, maaring temporary lang. Hindi naman ito nagbibigay ng pinsala. Iba na po yung usapan na may Alzheimer o may dementia. Kasi pag sinabing may dementia ka, hindi lang natin problema ang memory. Nagiging problema natin yung mga dati nating alam o yung mga skills o yung mga kaalaman natin. Tulad ng saan ginagamit ng plato, saan ginagamit ng kutsara, maaaring yun ay nawala sa inyong pag-iisip. Ibang usapan yon. Karamihan naman po ng mga may edad, maski nasabihin nyo mahina memorya, alam niya kung ano yung kutsara, ano tinidor. Pero pag hindi na niya alam kung para saan ang tabo na nasa banyo, at hindi niya alam kung ano yung sabon na nandyan sa may ibabaw ng lababo, ay ibang usapan po yan. Baka meron pong tinatawag na dementia. At ang isa sa klase ng dementia ay yung tinatawag na Alzheimer. So isang uri na po ng problema yan kung saan disoriented ang isang tao. Hindi niya alam yung oras, hindi niya alam kung anong date ngayong araw, hindi niya alam kung saan siya nakatira, hindi niya alam kung ilan ang anak niya, hindi niya alam kung sino yung asawa niya. Yan ay mga tinatawag nating severe cases of dementia na pinangalanan nating Alzheimer. Yan. So, wag tayong magtaka kung habang nagkakaedad, pag tinanong tayo, hindi tayo makasagot kagad. Pero, masasagot din natin yan. Yun nga lang, mas mabagal ang ating pagproseso ng ating memorya sa ating isip. Yan. Usually, pagdating ng 70, nandyan na ho na mismo yung mga salita. Hindi mo maalala yung mga gusto mong sabihin, bagamat parang sinasabi nilang, nasa dulo na ng dila ko yan kung pwede lang hatakin yung dila na yan, malalaman natin. So, sa madaling salita, hindi po masama na nagkakaroon tayo ng panandalian na tinatawag na lapses in memory. Pero kung ito'y nadadalas-dalas na, ibang usapan yan. Kailangan magpatingin na tayo sa isang neurologist para masuri maigi kung meron tayo mga seryosong problema na may kinalaman sa utak. Yung paghina ng pagdaloy ng dugo papuntang utak. Maaring isa sa problema rin dyan ay yung mahinang pagbomba ng puso. Kaya karamihan ng mga pasyente, maaring magdaing na humihina ang memorya ko, madalas ako mahilo, at wala naman tayong makitang seryosong sakit. Yung pala may kinalaman naman pala sa pusong humihina. Kaya pag humihina ang puso, may masasabi ko marami hong sakit na pwede hong mangyari. Kasi po ang puso, ito po yung bumobomba at kumakalat ng dugo sa buong katawan. At tandaan nyo po, mula ulo hanggang paa, kailangan po natin ng magandang pagdaloy ng dugo. Yan ay mahalaga para sa normal na paggana ng anumang organ na meron tayo sa ating katawan. Memory, heart, lungs, liver, kidneys, lahat yan umaasa. Even reproductive system, kailangan din ng magandang daloy ng dugo. Kaya yung mga lalaki, ang ereksyon may kinalaman sa daloy ng dugo. Mga babae, yung nagdadaing kayo ng masakit, minsan mahapdi, may kinalaman din sa daloy ng dugo. Nanlalamig ang palad, talampakan, lalo na sa madaling araw, madalas na pinupulikat, may kinalaman din sa pagdaloy ng dugo. So lahat ito ay maaari nagmumula sa pusong humihina sa pagbomba. Kaya ano naman nangyayari sa puso? Number 1, ang puso po ay gawa sa muscle. Ang muscle na yan ay mahalaga para sa pagbomba ng puso. Ang ating ugat ay gawa din sa muscle. So pag ang ating puso at ang ating ugat ay nagkaroon ng paninigas ng muscle o tinatawag na hardening o stiffness ng muscle, natural, mahirap pong mag-function ng maayos yan. May halintulad po natin yan sa isang lobo. Balloon, yung hinihipan po natin na lobo. Yung lumang lobo na matagal na, medyo makunat. Pag yan po'y hinipan nyo, mapapansin nyo, parang mas mahirap hipanin kaysa isang lobo na bago. Subukan nyo po, mga lolo, mga lola. Bumili po kayo ng lobo. May nabibili po niya sa mga palengke, alam ko, no? Hipan nyo ngayon. Imagine nyo po na yung lobo, yan yung puso nyo. At yung paghipan nyo, yung pumapasok na hangin, yan po yung dugong pumapasok dun sa inyong puso. Mapapansin nyo po, yung lobong matigas,
lobong luma, lobong makapal, ay mahirap hipanin. Natural. Pag mahirap hipanin yan, mas konti ang pumapasok na hangin at hinalintulad natin ang inyong dugo sa hangin, mas konti ang dugong na ipapasok nyo sa puso. Ang puso ngayon, magbobomba yan para ikalat yung dugo sa buong katawan. Konti nga yung naipasok nyong dugo, di konti rin ang dugong kakalat sa buong katawan. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ano pa ang pwedeng mangyari mula sa pusong naninigas, ugat na matigas, lahat na lang matigas, pero ang buto malambot. Alam niyo po, there are more than 500 bones in the human body. Shh! Dok, huwag kayo maingay. May 5 aso sa labas. Dr. Galaxy, ang ating gabay sa kalusugan.